Chapter 6. Hi Luna, may lalakarin ka pa ba? Niligo ni Luna ang nagsalita at nakita niya nakatayo sa likuran niya si Sir Raymond, ang kanilang bank manager. Lately, napapadalas ang pag-imbita nito sa kanya na kumain sa labas na magalang naman niyang tinatanggihan. Hindi sa ayaw niya itong makasamang kumain sa labas. It's just that hindi pa siya ready na mag-entertain ng ibang lalaki. Alam kasi niya ang rason kung bakit siya nito niyayayang lumabas. Sir Raymond has made it clear to her unang beses pa lang na inaanyayahan siya nito. I like you and I'd like to go out with you. Yun mismong eksaktong sinabi nito noon. I'm sorry sir. Raymond na lang please. Putol ito sa sasabihin niya. And what excuse have you got for me this time, Luna? Nakapangako na kasi ako sa best friend ko na a-attend ako sa pa-40 days ang mother-in-law niya. Her husband happens to be a friend of mine too. I'm really very sorry. Paghingi niya ng paumanhin. Totoo naman nakapag-promise na siya kay Jen na ngayong gabi ng Biyernes luluwas siya ng Batangas para sa ika-40 days ang kamatayan ni Tita Rose. Can I just make it up to you next Friday? Nakita niya ang nagliwanag ang mukha nito buhat sa sinabi niya. Raymond looked genuinely happy sa pagpayag niyang pakipag-date dito. And right at that moment, parang natauhan siya. Marahil ay panahon na nga para buksan niyang puso niya para sa iba. Oliver was already married, kaya kailangan na niya itong alisin sa puso niya. Even if it hurt, she had to remind herself constantly that some things were just really not meant to be. Kagaya na lang ng pagmamahal niya para kay Oliver. Kailanman ay hindi na yon magkakaroon ng katugon mula rito. I'll be looking forward to it, Luna. San ba yung lugar ng friend mo? If I may ask. Batangas. Okay then, have a safe trip. I'll just see you on Monday. Iyon lang at naglakad na to palayo sa opisina niya. Raymond was probably 5 feet 9 inches tall at talaga ang katawan nito sa edad na 31. Masasabi niyang gwapo rin ito, lalo na't evident ang western features nito na naman na di umano nito sa lolo nito sa mother's side. He lived on his own dahil ang parents nito ay sa Canada na naninirahan. Kasama ang nakababata nitong kapatid. Nalaman niya mga impormasyong yon during one of those company event na dinaluhan nila pareho. Isang tawag naman mula kay Jen ang pumutol sa pag-iisip niya. Hey, I just called para siguraduhin kung makakapunta ka. Agad na bungad ng kaibigan niya pagkapindot niya sa uncircle button. Nakapag-usap na sila nun. Kaya pala hindi niya naabisuhan ito tungkol sa pag-alis ni Oliver papunta sa Amerika dahil umuwi ito sa Cebu. Dahil nagkasakit ang mami nito. Sa telepono na lang daw nito nalaman ang pagkamatay ng mother-in-law nito. Maging ang biglaang pagpapakasal ni Oliver. Yeah, I'm coming. Actually, malapit na ako mag-out. Dediretso na ako dyan pagkatapos. Nasa kotse na niya ang traveling bag niya na naglalaman ng damit at ilang personal niyang gamit. Good, I can't wait to see you. Matagal-tagal din tayong di nakita at nakapagkumustahan. Anyway, I'll hang up now at may isinesenyas ang asawa ko. May bagong dating yata. Ingat sa pagmamaneho Yun lang at nawala na sa kabilang linya ang kaibigan niya. Matagal na napatitig siya sa pen holder niya. Tagus-tagusan ng tingin niya ron. Nahulog na naman siya sa malalim na pag-iisip. She thought of Oliver again and how she had missed her chance to tell him that she loved him. Bro! Maigpit na yakap naman ang sumalubong kay Oliver mula sa kapatid niyang si Rafi. Halatang masaya to pagkakita sa kanya. Kailan pa kayo dumating ni Shaira sa bansa? Usisa nito sa kanya. 2 weeks ago. At ngayon mo lang naalalang dalawin ang resort mo? Incredulous sa tanong ng kuya niya. Mabutit nakauwi kayo. Ang akala ko tulian mo nang nakalimutan ng 40 days si mommy. May isang dalagita na naglulot sa kanila ng juice at ng cookies. Made marahil yun ng kapatid niya.
His brother could not live without maids. Noong namang bata pa to, nasanay na tong may nauutusan. Unlike him na masyadong independent. So, are you planning on staying here for good, guys? Tanong ni Jen na sa kanya nakatingin. Nagkibit balikat siya. Hindi pa nila napag-uusapan ni Shaira ang tungkol sa bagay na iyon. Nurse sa New York ang asawa niya at hindi niya natanong dito kung willing ba itong mag-resign ng tuluyan sa trabaho nito para makasama siya. Tinapunan niya ng tingin si Shaira. Actually, I'm planning to resign from work and stay here with my husband. Total, narito ang kabuhayan niya. Sagot ni Shaira sa mag-asawa. Hindi siya kumibo sa tinura nito. Maya-maya pa'y nalipat ng usapan tungkol sa mga preparasyon para sa ika-40 days ng mami nila ni Rafi. Ilang mga kamag-anak at mga kaibigan ng mami nila ang imbitado para sa okasyon bukas. Nag-hire na si Kuya Rafi ng caterer at napakiusapan na rin ni Jen ang kakilala nitong senior citizen para pangunahan ng padasal. From the looks of it, everything was already settled. Kaya nagpaalam na muna siyang aakyat sa kwarto niya. Muntik pa niyang makalimutang yayain ng asawa niyang si Shaira kung hindi lang niya narinig ang pagtawag nito. He knew he was being a jerk to his wife. Shaira didn't deserve such treatment. Hindi naman niya sinasadya na maging ganun kay Shaira. It's just that hindi niya makapasa sa sarili niya ang pagmamahal na dapat ay iniuukol niya rito to make their marriage work. Una siya nag-shower at pagkatapos niya ay si Shaira naman ang pumalit sa kanya sa banyo. Nanood muna siya ng news sa TV hanggang sa tabihan na siya ng asawa niya sa kama. Are you okay with this, Oliver? Bigla siya napatingin sa asawa niya dahil sa tanong nito. What do you mean? I mean, our marriage. Tama ba na nagpakasal tayo? Ako mahal kita. Pero ikaw, hindi ko alam kung tama ba na umasa ako na babalik yung dati mong pagtingin sa akin kagaya nun. I'm really trying to be a good wife to you. Pero kung sa tingin mo, hindi na mag-work ang relationship na to, tell me, okay? Parang may biglang bumara sa lalamunan niya dahil sa sinabi nito. Bigla'y nakaramdam siya ng awa para dito. Kinabig niya ito palapit sa kanya. I'm trying to make this work, Shaira. Nakaligtas siya sa mas malalim pa sanang komprontasyon na makarinig sila ng katok. Kakain na po, narinig nilang sabi ng maid. Inayos niya ang sarili. Ganun din si Shaira. Mag-aagapay na tinungo nilang hagdan. Hindi siya tumutol ng pagsalikupin ni Shaira ang mga kamay nila. Kagaya ng mga nagdang araw, wala pa rin siyang maramdamang spark sa pagkakalapit nilang yon ng kanyang kabiyak. Malapit na sila sa komedor nang biglang tumahip ang dibdib niya. May narinig siyang pamilyar na boses at nantuloyan silang makapasok doon. Bigla parang gusto niyang bawiin ang kamay niya na hawak-hawak ni Shaira. Naroon kasi ang babaeng dahilan kung bakit wala siyang maramdamang spark sa asawa niya. Si Luna. Nagulat naman si Luna nang makita niya ang mga bagong pasok sa komedor. Si Oliver at isang magandang babae. Hindi nasabi sa kanya ni Jen na nakauwi na pala ng Pilipinas si Oliver. Agad na lumipad ang mga mata niya sa magkahugpong na mga kamay ng mga to. So, this is Oliver's wife? Pakiramdam niya, tumigil sa pag-inog ang mundo niya. Biglang parang naging mapait na likido ang laway sa kanyang lalamunan. For a moment, hindi niya alam kung ngingitian niya ang mga to o babalibalain na lang ang presensya ng mga ito na para bang hindi niya nakikita ang mga ito. Pero sa huli ay nanaig ang pagiging civil niyang tao. Pilit na humiti siya sa mga to at lumapit sa mga bagong dating. Humalik siya sa pisngi ni Oliver at nakipagbeso-beso siya sa kasama nito. Or should she say, sa asawa nito. Maging siya'y nagulat sa inakto niya. Maari namang ngumiti na lang siya sa mga to. Pero kinailangan pa talaga niyang lumapit. Ganun yata talaga kapag may iniindang selo sa dibdib. Gagawin ang lahat, mapalabas lang na walang saysay ang isang bagay na
Sa totoo lang, unti-unting humihiwa sa puso ng isang tao. Naramdaman niya ang uneasiness sa mukha ni Oliver. Samantalang genuine naman ang ngiti ng babaeng katabi nito. Hi, Oliver. Good to see you again. Lihim na kinastigo niya ang sarili dahil sa pag-i-stammer niya. Same here. By the way, this is Shaira. Alam niya may karugtong pa sana ang pangungusap nito pero sa hindi niya malamang dahilan ay hindi nito itinuloy yun. Your wife? Tanong niya. Yeah. Parang iniimbalsam ang puso niya ng mga sandaling yun. Ang akala niya itanggap na niya ang katotohanang pagmamay-ari na ng iba si Oliver. Pero masakit pa rin pala kapag narinig mo na mismo yon sa bibig ng taong mahal mo. Pero wala siyang ibang magawa kundi ang pilit ng humiti. As if she was okay. Si Jen ang gumawa ng paraan para ma-divert ang atensyon ng lahat mula sa napaka-awkward na sitwasyon na yun. Kung may nalahalata man si Shaira na may namumuong discomfort sa pagitan nila ni Oliver, hindi niya alam. Mukha naman kasing wala tong alam tungkol sa kanila. Well, wala naman tong dapat na malaman tungkol sa kanya. Hindi nga siya naging nobya ni Oliver. Maya-maya pa, pinagsaluhan ng lahat ang masarap na pagkain na inihanda ng gabing iyon. Pero kahit nagaano kasarap ang mga putaheng nasa harap niya, hindi niya halos magawang lunukin ang mga iyon. Kung hindi lang siya lalabas na bastos, kanina pa siya tumigil sa pagkain at bumalik na lang sa kwartong inuukupan niya. She could not stand the sight of Oliver with his wife. Sa wakas, natapos ang hapunang yun. Nag-excuse siya na mauuna nang bumalik sa cottage niya dahil magpapahinga pa siya. Actually, inalok siya ng mag-asawang Rafi at Jenna sa pension house na magpalipas ng gabi. But she refused. Paano niya tatanggapin ang alok ng mga to? Gayong alam niya na nadun din sina Oliver at ang asawa nito. Pagdating sa cottage niya, agad siya nagbukas ng wine na nakita niya sa refrigerator. Nagsalin siya sa kupita at agad na siniid ang laman niyon. Hindi pa siya nakontento, kaya nagsalin pa siya ng isang beses. Gusto niyang lunurin ang sarili niya sa alak upang kahit papano mawala ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. She was hurting because for the first time in her life, she had fallen in love. But too bad, she hadn't been given the opportunity to tell Oliver what she's felt. Talk about wasted chances. Nagpa siyang maglakad-lakad sa dalampasigan, tanga ng ikatlong baso niya ng wine. Samantala'y kanina papabaling-baling sa higaan niya si Oliver, pero hindi siya dalaw-dalawin ng antok. Naroon sila ni Shaira sa isa sa mga guest room dahil nasa master's bedroom ang mag-asawang Rafi at Jen. Pumayag na rin siya sa mga ito na muna ang gumamit ng kwarto niya dahil hindi rin siya handang matulog doon nakatabi si Shaira. Nang sa tingin niya mailap talaga ang antok sa kanya, tumayo siya at lumabas ang silid. Siniguro muna niyang tulog ng kanyang asawa. Maglalakad-lakad na lang muna siguro siya sa dalampasigan. Habang naglalakad siya papalayo ng pension house, may nakita siyang bulto na nakahiga sa buhanginan. And he thought that the person's form was familiar. Lumapit pa siya ng kaunti at nasiguro niyang kilalangan niya ang nakahigang yun. It was Luna. Can't sleep? Aniya habang umuupo sa tabi nito. Agad na napabalikwas to pagkarinig sa boses niya. Nakita niya ang pagtaas-baba sa dibdib nito. Did I scare you? Tanong niya. Bahagya namang umiling to. Nagulat lang ako. Why are you still here? You should be asleep. I couldn't sleep. I was thinking of someone. Alam niyang hindi tama na sabihin niya ang bagay na iyon. But he just could not control the words that were slipping out of his mouth. He also could not control the rapid beating of his heart. Ilang sandaling katahimikan ang lumukob sa kanilang dalawa. Buwan lang ang tumatanglaw sa kanila pero nakita niyang madala sa pagbuntong hininga nito. You know, Luna, I've been thinking about you these past few days. I can't seem to get you out of my mind. Parehas na lumingon ito sa kanya. Stop it. How can I stop thinking of you when
Naramdaman niya ang pagdantay ng hintuturo nito sa ibabaw ng mga labi niya, kaya napatigil siya sa pagsasalita. I said, "Stop it, Oliver." Nakita niya ang paghihirap sa maamon nitong mukha. Gusto niyang yakapit hagkan ito para iparamdam dito na hindi nito kailangang maging malungkot dahil naroon siya upang pasayahin ito. But he remembered he didn't have a right to do so. How can I stop thinking about you, Luna? How can I stop loving you when in the first place that's the only thing that I want to do? Nakita niyang pinahid nito ang mga luhang malayang na malisbis sa mga mata nito. Because you're married now, Oliver. Please, don't make this hard for me. Gusto kitang mahalin, pero wala na akong karapatang gawin yun. Kasi kasal ka na kay Shaira. She said, then she was silent for a moment. Wala na tayong karapatang mahalin ng isa't isa dahil kasal ka na sa iba. I mean, at least not in a romantic way. But we can still be friends. Oliver, hindi naman ibig sabihin na nagpakasal ka na, kakalimutan na natin ang lahat ng masasayang pinagsamahan natin. Hindi siya kumibo. Nanatili lang siya nakaupo sa pwesto niya habang tumayo ang dalaga at iwan siya. Isang bagay na siguro niya ng mga sandaling yon. He didn't want to be just friends with Luna. Kung paano yung mangyayari hindi niya alam. Nahiga siya sa buhanginan at saka pinigmasdan ang mga tala na nakasabog sa kalangitan. Somehow watching the stars brought him peace. Naging maayos ang pag-alala sa 40 days ng mami ni Rafi at ni Oliver. Dahil sa New York inilibing ang ginang at sa okasyong iyon, nabigyan ng pagkakataon na makiramay ang karamihan sa mga kamag-anak nila na nasa Pilipinas. Everyone had their own stories to tell about the goodness of Tita Rose. Bandang hapon, nagpaalam si Luna na tutulak na pabalik sa Makati. Ang dahilan niya ay dahil may lakad siya kinabukasan, which was of course just an alibi. Sinubukan siyang pigilan ni Jen, pero hindi na siya nagpapigil. Kailangan niyang ilayo ang sarili mula kay Oliver. Dahil tuwing nagkakalapit sila, hindi niya maiwasang masaktan. Lalo na kapag nakikita niya to nakasama si Shaira. Wala siya sa posisyon na makaramdam ng ganun kaya siya na mismo ang lalayo. Hindi niya namalayang habang nagmamaneho siya pabalik sa Makati. Tumutulo pala ang mga luha niya. Kailangan pa niyang huminto sa gilid ng kalsada dahil natatakot siyang madisgrasya. Sanhi ng mga luhang yun. She waited for a few minutes hanggang sa unti-unti niyang mahamig ang kanyang sarili.